Balikan po natin ang report tungkol sa report card na ibinigay ng Movement for Good Governance o MGG kay Pangulong Aquino para sa kanyang performance ngayong nung taong 2012. Makakausap po natin si Secretary Ricky Carandang. Magandang gabi, Secretary Carandang. Secretary Carandang, napanood niyo po ba yung report ni Joseph Morong tungkol sa report na ibinigay ng MGG kay Pangulong Aquino for year 2012? Jessica, good evening at good evening rin sa lahat ng nanonood ng State of the Nation. Pasensya na, Jessica, pero hindi ko po napanood yung report ninyo tungkol dun sa report card ng State of the Nation, ng MGG ba, Jessica? Yes, this is yung grupo nila Professor Monsod at ni dating Secretary Milwida Guevara. Ano? If I can brief you a little bit, Secretary Carandang, ang grado po ng Pangulo for year 2012, maliit lang ang itinaas from 2011. 5.77, yun po ang grade niya. From 1 to 10, 10 being the highest. Noong 2011, ang grade lang ay 5.59. Una po sa lahat, ano po ang reaksyon nyo na hindi gaanong tumaas yung grado po na ibinigay ng MGG kay Pangulong Aquino? Well, Jessica, pasensya na, no, medyo may static dito sa linya, pero ang sasabihin ko lang, at least nagpapasalamat po kami na nakikilala ng MGG na may nagkaroon ng improvement sa ginagawa natin, no? Ngunit sinasabi po ng ilang mga reporter na medyo mababa, pero at least nakikita natin na pasado, no? Ganun man, tanggap naman natin na kahit anong gawin ng administrasyon, may ilang sektor na babatikos pa rin at hindi pa rin masisiyahan. Ang masasabi lang natin ay gagawin natin ang lahat para ipagpatuloy yung mga reformang ginagawa ni Pangulong Aquino. So, ayun lang, no? We've put in place social programs para tulungan ang mahirap, umuunlad po ang ating ekonomiya, patuloy ang growth, at patuloy tayong nagtatrabaho para maramdaman ng karamihan ng Pilipino yung benefits ng ating nararamdaman na economic growth. Okay, ang pinakamataas pong grado ni Pangulong Aquino from MGG ay sa governance, sa larangan po ng governance, 6.62. Pero ang lowest po ay sa environment. At isa ring weakness na binanggit ng MGG ay sa job generation at sa poverty alleviation. Doon daw talaga pinakakulang si Pangulong Aquino. Yeah, well, Jessica, sorry, hindi kita masyadong marinig. May konting static. Ang sinasabi po ba ng MGG ay may pagkukulang tayo sa job generation? Yes. Okay. Sa tingin ko rin, inaamin din naman natin na kailangan natin bilisan at ang pag-generate ng trabaho. No? Nakikita natin na malakas ang growth ng ating ekonomiya at ang mga polisiya natin na ginagawa ay tinitweak po natin para mas maramdaman ng karamihan ng Pilipino yung nararamdaman nating growth. Ang isa sa mga ganito ay nagfo-focus po tayo sa mga sektor katulad ng tourism, agriculture at infrastructure. Itong mga sektor na ito ay kapag mapagpatuloy ang pag-unlad ng mga sektor na ito ay maglilikha ng trabaho ito. So, nakikita na namin na yung problema, inaayos natin yan at gumagawa tayo ng hakbang para magkaroon ng mas maraming trabaho dulot itong nararamdaman nating economic growth. Okay. Ano po ang reaksyon nyo na sa observation, Secretary Carandang, na pagdating sa popularity, mataas ang popularidad ng Pangulong Aquino, no? In both SWS and Pulse Asia, kung hindi po ako nagkakamali. And yet, you have a group like MGG composed of former economists and former officials of the government na hindi naman maganda itong gradong ibinigay. Although pasado, it's 5.77 to a lot of people, that's only pasang-awa, yung barely made it. I'm sorry, Jessica, hindi kita masyadong. Pwede pakiulit lang? Yes. Ano po ang reaksyon nyo that although mataas ang popularidad ni Pangulong Aquino, meron naman pong mga grupo katulad ng MGG who give him a very low grade, yung 5.77, although Jessica, pasado, opo. Sorry, may parang feedback na sa linya. Okay. You're asking my reaction sa... Yes, the president remains to be Hello? very...
Yes, Secretary Hello? Carandang, yeah? Yeah, I'm Hello, sorry, Nina. Jessica. No, I'm trying to hear you, pero you're asking my reaction dun sa Grado? Yes, kasi his vis-a-vis his popularity. Kasi he's a very popular president based on the latest surveys of SWS and Pulse Asia, and yet his grade from the MGG is very low, 5.77. Although pasado, medyo pasang-awa. Yun po ang tawag dyan, di ho ba? Well, ako, sa tingin ko, iba-iba naman ang criteria ng ginagamit ng iba-ibang sektor para ma-evaluate yung performance ng ating pamahalaan, no? Ang grupong MGG, iba yung criteria nila sa criteria ng karamihan ng ating mga kababayan. So let's say yung karamihan ng ating kababayan nasisiyahan at satisfied dun sa performance ni Pangulo Aquino, may iilan talaga na para sa tingin nila, kulang pa rin. At kapati kami, inaamin naman namin na hindi pa naman tapos yung trabaho. Sinabi nga ni Pangulo Aquino nung bago siya umupo, ay hindi naman lahat ng problema sa Pilipinas ay masusolusyonan sa loob ng 3 o 6 na taon. Ang mahalaga ay we are moving in the right direction, ay gumagawa tayo ng hakbang para ma-resolve yung mga problema na ito, no? So, tanggap po namin na may ilang mga sektor na sa tingin nila kulang pa yung nagawa namin, at pati sa amin sinasabi natin na kailangan marami pa talagang kailangan gawin. So, tanggap naman po namin yan. Okay lang. Pero hindi din dapat maliitin ng MGG na mataas ang approval rating ni Pangulo Aquino. Kasi dahil, ang sinasabi po nito ay kahit hindi nasisiyahan ng MGG at ilang mga grupo, ay nakikita naman at na-appreciate naman ang karamihan ng tao na talagang ginagawa natin yung lahat ng magagawa natin para matulungan sila. Okay, maraming salamat po, Secretary Ricky Carandang. Magandang gabi po sa inyo. Salamat din, Jessica.